Kaya makikita natin na hindi basta-basta tayo nakalaya sa ating mga kasalanan. It was the blood of Jesus Christ that was paid as a ransom for many to redeem us from the curse of the law, to redeem us from the hands of the devil, to redeem us from the power of the prince of the air. No? Kasi dati, kahit maging tayo na hindi pa nakakakilala noon, di ba? Wala tayong kakayahang lumaban sa kasalanan. We are easily tempted and at the same time, madali tayong makagawa ng kasalanan. Ganun ang buhay ng mga hentil before. But because of the grace of God, sa awa at habag ng Diyos, no? We were included in the plan of God, in the purpose of God, that someday, somehow, we will receive that great salvation that comes through our Lord Jesus Christ. Our minds were open, our hearts were open, not because of our own doing, but because of the grace of God, yung biyaya lamang ng Diyos, yung habag niya, kaya nabuksan ng ating mga puso't isipan. No? So we were redeemed. At ang pinambayad, hindi pera, kundi dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa Ephesians chapter 1, verse 11, sabi niya, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula pa na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. It was all about God who had worked before, especially for the salvation of the Gentiles. Siya ang nagplano, siya ang nag-execute, siya ang tatapos nito. Kaya napakagandang isipin, ng ating kaligtasan is not our own doing. Maging yung sa panahon natin ngayon na alam na natin na ligtas na tayo, no? But we are being preserved by God. Kaya doon sa ating tulip, di ba yung letter P, ang sabi doon ay preservation of the saints. Ibig sabihin, it is God who preserves the saints. Hindi tayo. No? Hindi tayo yung nag-ano nun. Although ang sabi ni Pablo, work out your own salvation. But again, the meaning of that is not, hindi tayo magtatrabaho para sa ating kaligtasan. Para lang tayong, kumbaga i-practice natin ang ating pananampalataya, makikita ito sa ating pamumuhay. Ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin, ang siyang guarantee, na tunay nga na pagdating ng Panginoong Hesukristo, babalikan niya tayo. Guarantee that we will be, the consummation of our salvation will be fulfilled. Makakasama na tayo ng ating Panginoon sa langit, magpakailan pa man. Kasi meron na tayong tatak ng Espiritu Santo. Paano yung walang tatak? Yun ang kawawa. Kung wala silang tatak ng Espiritu Santo, meaning to say, walang guarantee na sila ay makakapunta sa langit. Okay? Kaya napakahalaga po na ito palang plano ng Diyos na ito, kasama na itatatakan niya ng Espiritu Santo ang bawat mananampalataya, nakikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay.